Narito ang mga balita sa araw na ito. 22 katao sa Sudan, patay sa kolera. Nakakaranas ng kolera outbreak ang Sudan na pumatay ng halos 22 katao at nagdulot ng sakit sa daan-daang iba pa nitong mga nakaraang linggo ayon sa ulat ng mga otoridad sa kalusugan. Nahaharap ang bansa sa 16 na buwang mga sigalot at matinding pagbaha na nakapagtala ng hindi bababa sa 354 na kumpirmadong kaso ng kolera kamakailan. Hindi tinukoy ni Health Minister Haitham Mohamed Ibrahim ang eksaktong panahon para sa mga kasong ito o mga pagkamatay. Gayunman, iniulat ng World Health Organization ang 78 pagkamatay mula sa kolera at higit sa 2,400 na may sakit sa Sudan mula January 1 hanggang July 28 ng taong ito. Ang kolera ay isang impeksyon na mabilis kumalat. Nagdudulot ito ng malubhang pagtatae na nagreresulta sa dehydration at maaaring magdulot ng kamatayan kung hindi agad na maagapan. Kumakalat ito sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o tubig. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. DOH magdedeklara ng dengue outbreak. Nagpahayag si Health Secretary Ted Herbosa nitong Lunes na nakatakda siyang magdeklara ng isang dengue outbreak sa lalong madaling panahon dahil ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa ay nasa outbreak levels na. Magdedeclare rin ako ng dengue outbreak kasi based on my conversation with our Epidemiology Bureau Director, outbreak levels na ang ating dengue. Saad ni Herbosa. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Herbosa ukol sa issue. Samantala, ayon sa pinakabagong datos ng DOH, tumaas ng 33% ang mga kaso ng dengue sa buong bansa mula 102,374 noong nakaraang taon hanggang 136,161 noong ikatatlo ng Agosto. Mas kaunti naman ang naitalang namatay dahil sa dengue ngayong taon na umabot sa 364 kumpara sa 401 noong 2023. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. After 19 years, umamin. Gerald, na-rape po ako ng musical director. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 19 na taon, inamin na sa publiko ng singer-actor na si Gerald Santos na siya ay ginahasa ng former musical director ng isang television network. Sa isang pagdinig sa Senado tungkol sa sexual abuse sa entertainment industry, ibinahagi ni Santos ang kanyang karanasan ng pang-aabuso mula sa di kinilalang direktor. Actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Inihayag ng Pinoy Pop Superstar alumnus na nangyari ang insidente noong 2005 nang siya ay 15 taong gulang pa lamang. Gayunpaman, hindi niya pinangalanan ng musical director na gumawa ng aksyon. For 19 years po ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko hiyang-hiya po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung binulog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nililabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin.
wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon, and may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatayan na nga po ng lolo ko dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan. Kasi hindi po ako nabigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Matatanda ang naging matunog ang pangalan ni Santos kamakailan matapos siyang mag-post sa social media upang ipahayag ang kanyang pakikiramay kay Sandro Mulak habang inaalala ang kanyang sariling karanasan bilang biktima ng sexual abuse at umaasang makakamtam ni Mulak ang katarungan na hindi niya nakuha noon. Yes, Mr. Santos, are you contemplating of filing charges against Yes, po. musical director? Yes po, Your Honor. Even though- Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po itong, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya Your Honor, ako po ay naniniplod po sa inyo. Tulad niyo po ako kasi ako na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung No, that's why they're... Yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA, talaga alos gumapang po kami para lang mabuhay ang career ko. Ako, si Jenny Rose Albason, nag-uulat.